Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagdesisyon si Christian na sa Gaston Hotel na lang muna magpalipas ng gabi. Habang nasa bahay pa niya si Liani. Kumuha na siya ng hotel room pero maaga pa naman ang gabi. Kaya naglunay muna siya sa bar ng naturang hotel at pumwesto sa isa sa mga nakahanay na mataas na upuan sa bar counter. Gawa sa makintab at solidong kahoy ang makitid at pahabang mesa. Nakatayo sa loob ng bahaging yun ang bartender na abala sa paghahalo ng iba't ibang klaseng inumin. Sa likod nito ay hili-hilerang mga bote ng alak. "I'll have a whiskey net please," aniya rito. Inilapag ng bartender sa harapan niya ang baso ng whiskey. Puro iyon at walang yelo. Dinala niya iyon sa labi at lumagok. Gumuhit ang mainit na sensasyon sa lalamunan niya nang dumulas doon ang kanyang ininom. Nang ibababa na niya ang baso ay husto namang umilaw ang cellphone niya na nakapatong din sa mesa. Liani's calling. Tiningnan na lang niya iyon at hindi pinag-aksayahan ng oras na sagutin. 15 missed calls. Kanina pa siya sinusubukang tawagan ni Liani. Nakakailang missed calls na rin ito. Pihadong alam na nito ngayon na pinapaalis na niya ito sa bahay niya. Nakausap na siguro ito ni Mark. Napabuntong hininga na lang siya at nilagok ang natitirang laman ng baso. Maya-maya ay may taong tumabi sa kanya. Sa dinami-rami ng bakanting upuan ay ang mesa mismong kaliwa niya ang napili nitong okupahin. Nakasuot ito ng sombrero na sadya nitong ibinaba ang harapan para hindi maaninag ang mga mata nito. Nakasuot din ito ng itim na leather jacket at itim din na pantalon. Sa mga paa nito ay isang pares ng itim na bota. Umorder ito ng beer sa bartender. Siya naman ay umorder ng isa pang baso ng whiskey. Hanggang 2 baso lang naman siya. Wala siyang planong maglasing naman. Hinawakan niya ang basong inilapag ng bartender at akmang iinumin niya iyon nang may bumunggo sa likod niya. Nabitin tuloy ang kamay niya sa ere. Muli niyang ibinaba ang baso at nilingon ang taong bumunggo sa kanya. Babae iyon, nakasuot ng pulang bestida na masikip dito ang sukat. "Sorry Pugi ha, itinulak kasi ako ng kaibigan ko." Itinuro nito ang kasama. "Okay ka lang ba? Would you like me to buy you a drink? Para makabawi mo lang ako sa pagkakabunggo ko sa'yo." Umiling naman siya. "No need, I already have a drink." Muli niyang ibinalik ang tingin niya sa baso ng whiskey sa mesa niya. Tapos ay nagpalingap siya sa lalaking nakaupo kanina sa kaliwa niya. Wala na ito roon. Iniwan nito sa mesa ang bote ng beer na hindi man lang nito nangangalahati ang laman. Pagkatapos niyang ubusin ang laman ng pangalawang baso ng whiskey, ay nanatili lang siyang nakaupo sa bar counter. Kapwa nakatukod ang mga siko niya sa mesa at ang mga kamay ay nakasapo sa noo. Habang bahagya siyang nakayuko. May inilagay na kung anong gamot sa inumin niya. Hindi naglipat oras ay narinig niya ang tunog ng takong ng sapatos na papalapit sa kinauupuan niya. Tapos ay may kamay na humagod sa balikat niya. Dumula sa kanyang braso at pumisil doon. Tila dinadama ang hulma ng braso niya sa ilalim ng manggas ng suot niyang polo shirt. "Briggs, tulungan mo akong dalhin itong si Christian sa hotel room ko." Pamilyar sa kanya ang boses ng babae. Si Liani. "Ang yaman nito Liani ah. Nakajackpot ka. Amoy mamahalin." "Tumahimik ka nga. Mamaya may makarinig sa'yo. Mabulyaso pa itong plano ko. At paano kung marinig ka nitong si Christian? Wala namang maaalala bukas tong loverboy mo. Siguradong limot niya lahat bukas ang mangyayari ngayong gabi."
Wika naman ito at tatawa-tawa. Lupaypay ang ulo niya nang pagtulungan siyang itayo ng dalawa. Isinampay ng tinawag na Briggs ang kaliwang braso niya sa balikat nito. Nakahawak naman si Liane sa kabilang kamay niya. Ang dalaga rin ang nagbukas ng pinto ng hotel room nito. Pinauna nitong pumasok si Briggs na ibinagsak siya sa ibabaw ng kama. Akin ang bayad mo, Liane. Kita mo naman, wala pa ring sabit ang bilis ng kamay ko. Naihulog ko kaagad ang gamot sa inumin niya. Sigurado ka bang naihalo mo lahat? Siyempre naman, wala ka bang bilib sa akin? Kita mo naman lupaypay na yan. Ano bang plano mo? Pag-uusisa ni Briggs dito. Kung ano man iyon, labas ka na ron. Ito naman, sabihin mo na. Kasabot mo naman ako eh. Nagbuga ng hangin naman si Liane. Ano pa ba kasi sa tingin mo? Di magpapabuntis ako para mapilitan siyang pakasalan ako. Ah, pikot. Mamimikot pala ang plano mo. Wika naman ito na nagtatatawa. Paano kung ayaw ka pa rin pakasalan kahit buntis ka? Kilala mo ba ako? Nagpapadihado ba ako? Gagawa ako ng paraan syempre para maka-uwi pa rin sa kasalan ang lahat. Magiging misis ako ng CEO Briggs. Pagmamalaki naman ni Liane. Ayos yan, pero akin ang bayad. Dali, batsi naman ako. Ikaw ang bahala riyan. Maliban na lang kung payag kang tatlo tayo. Ulol, baka similya mo pa makabuntis sa akin. Huwag na uy. Bahala ka. Kainin mo iyan hanggang magsawa ka. Humalakhak naman ito. O ito ng bayad mo. Isaksak mo sa bagaw mo. Hindi ka pa rin talaga nagbabago no? Huwag ka muna magpapakita ha. Magtago ka muna. Yes ma'am. Bumukas ang pintuan nang lumabas ang lalaki at muling sumara iyon. Tapos ay nilapitan siya ni Liane. Talagang balak mo pa akong alisin sa buhay mo ha? Tawag ako ng tawag sa'yo. Ayaw mo akong kausapin. Akala mo siguro hindi kita matutuntunan no? Ha? Nagkakamali ka. At ako lilipat ng bahay? Nagpapatawa ka ba? Umungol siya at sunod-sunod na huminga sa bibig habang hindi magkandatuto ang mga kamay niya sa pagkakapa sa botones ng suot niyang damit. Gumapang si Liane sa kama at pumatong sa kanya. Napaupo ito sa bandang ilalim ng tiyan niya. Ang mga paa ay nasa magkabilang gilid ng kanyang katawan. Pinaraanan nito ng hintuturo ang leeg niya at pinagapang iyong pababa sa mga botones ng damit niya na gustong-gusto niyang kalasin. Naiinitan ka ba? Epekto talaga yan ng gamot na nainom mo. Gumalaw ang mga daliri nito at kinalas ang lahat ng botones ng polo niya. Tila uhaw na dinama ng kamay nito ang matitigas na muscle niya sa tiyan. Hindi ko rin talaga masisisi si Liana kung bakit nagkagusto siya sa'yo. Titingnan pa nga lang kita ngayon. Alam ko nang masarap ka, Mr. William. Bahagyang pumisil ang kamay nito sa tagiliran niya at animo ay nagigigil. Alam mo, ang una kong plano ay hututan ka lang talaga ng pera. Pero naisip ko, mas marami akong makukuha kung magiging akin ka. Kung magpapakasal tayo, di akin din ang mga ari-arian mo. Tama hindi ba? Isa pa, ang gwapo mo. Totoong nagkakagusto na ako sa'yo. Kaya akin ka na ha. Nang unti-unti na nitong inilapit ang mukha sa mukha niya, ay inipon niya ang lahat ng lakas at buong puwersang itinulak ito. Nahulog ito sa kama at napaigik ito. Tumama ang paa nito sa kung saan at hindi nito iyon maigalaw. Ginamit niya ang oportunidad na iyon upang makalabas ng kwarto. Sinikap niyang makarating kahit sa tapat man lang ng sarili niyang hotel room. Nasa ibabang palapag iyon, kaya kinakailangan pa niyang sumakay ng elevator. Sa pagsusumikap niya ay narating na rin ang tapat ng kanyang silid. Subalit imbes na pumasok ay dumaos-dos na lang siya paupo at napasandal sa dahon ng nakapinid na pintuan. Ipinikit niya ang mga mata. Hindi na nga niya nagawang isara ang botones ng damit niya. Christian! Christian! Diyos ko!
Ano nangyari sa'yo? Iminulat niya ang mga mata. Tumambad sa harapan niya ang magandang mukha ng asawa. Nakaluhod ito sa harapan niya at sinusuri ang kabuuan niya. Liana. Mahina niyang sambit sa pangalan nito. Alam mo, ayaw talaga kitang puntahan dito kanina. May restraining order sa'yo, di ba? Isa pa, wala ka nang ginawa kundi guluhin ako ngayon. Pero pinipilit lang talaga ako ni Clark. Hindi niya ako tinitigilan hanggang hindi ako pumapayag. Kailangan mo raw ang tulong ko. Hindi raw kasi siya makakapunta dahil may emergency siya kanina. Humugot ito ng malalim na paghinga. Ano ba kasi talaga nangyari sa'yo? Tanong ulit nito sa kanya. Ano? Inilapat nito ang tainga sa tapat ng labi niya. Ulitin mo nga yung sinasabi mo, Christian. Drug. Liana drugged me. Namilog naman ang mga mata ni Liana nang marinig ang sinabi ng dating asawa. Sigurado siyang tama ang pagkakarinig niya sa sinabi nito. Kahit nasabihin pang mahina at walang tatag ang boses nito, ay malinaw iyong nakarating sa pandinig niya. May pinainom dito at si Liana ang may gawa nun. Sa nakikita niyang anyo ngayon ni Christian, ay natitiyak niyang kakaiba ang pinainom dito. Hindi niya alam kung ano ang dapat na isipin. Maniniwala ba siya? Pero nakikita mismo ng dalawang mga mata niya ang kondisyon nito ngayon. Bahagya pa siyang napasulyap sa mga muscle nito, sa tiyan sa buong laya niyang pinagmamasdan, dahil bukas ang lahat ng botones ng damit nito. Napalunok siya at pilit na iniiwas ang tingin mula sa tiyan nito. Kaya mo pa bang tumayo? Tutulungan muna kitang makapasok sa loob ng kwarto mo. Aniya at pinwersa ang sarili sa mga mata nitong tumitig. Tumango ito na animo ay masunuring bata sa kanya. Inalalayan niya si Christian na makapasok sa loob at pinahaga ng maayos sa kama. Hinubad niya ang sapatos nito. Tapos ay inalis niya rin ang salamin nito sa mga mata at ipinatong iyon sa ibabaw ng lamiseta katabi ng lampshade. Sandali lang, tatawagan ko lang si Clark. Kailangan ay malaman niya itong nangyayari sa'yo. At para na rin makapagpadala siya ng doktor dito na pwedeng tumingin sa'yo, Christian. Tumalikod siya ngunit hinagilap ni Christian ang palapulsuhan niya. Liana, don't go. Stay here. Help me. I don't feel so good. I feel so hot. It's suffocating me. Hindi ako makahinga. Daing nito sa bibig na humihinga. Nataranta naman siya. Ha? Anong gagawin ko, Christian? May idea naman siya kung ano ang nangyayari sa katawan ng taong nakainom ng gamot na nagpapataas ng gana sa pakikipagtalik at ang nagpapainit sa mga ito. Help me please. It's killing me. Anas nito at nagsusumamo sa kanya. Napahaplo siya sa batok at matagal na tumunghay sa nakahigang lalaki na nagmamakaawang tulungan niya ito. Ito ang lalaking minsan nang nanakit sa damdamin niya. Ito ang lalaking minahal niya ng labis na wala nang ibinigay sa kanya noon kundi puro lamang sama ng loob. Tuwing inilalayo niya ang loob dito, ay ito naman ang lumalapit sa kanya. Noon pa lang permahan niya ang dokumento para sa petisyon ng pagpapawalang bisa na kasal nila, ay pinili na niyang dumistansya rito. Pero ito naman ngayon ang lapit ng lapit sa kanya. Binuhay nito ang pag-asa niya para lang muli siyang isadlak sa kabiguan nang sabihin nitong gusto pa rin itong ituloy ang annulment nila. Tapos ngayon nag-grant na ang annulment nila na dati gustong gusto nito. Saka naman ito parang asong nauulol na bigla na lang susulpot at lalapit sa kanya. Ayaw siyang tantanan nito. Tapos ay nagmamakaawang balikan niya ito at gustong magpakasal sila ulit. Ang hirap nitong intindihin. Napakakomplikado ng emosyon nito. Pati na ang takbo ng utak nito. May pamilya na siya. Meron na siyang mga magulang, kakambal at bunsong kapatid na babae. Masaya siya sa kung anong meron siya ngayon.
pero pilit pa ring nanggugulo si Christian. Ano ba talaga ang gusto nito? Ang totoo niyan ay wala naman talaga siyang planong bumigay sa pamimilit ni Clark. Nang sabihin nitong puntahan niya si Christian, kaso ang sabi nito ay nasa peligro si Christian. Baka raw mamatay ang kapatid nito. Kargo di konsensya niya raw kapag may nangyaring masama kay Christian. Ginigal trip siya ng todo ni Clark. Ayaw nitong ibaba ang telepono hanggang hindi siya pumapayag rito. Naisip na lang niya na may pinagsamahan din naman sila ni Christian, kaya wala namang masama kung tutulungan niya ito. Pero iyon ang una at huling beses na tutulungan niya ito. Dahil nga hindi siya dapat nagpapalapit dito, lalo at may restraining order laban dito. May yelo ka ba rito? Ikukuha kita ng yelo. Aniya rito. Liana, I can't breathe. Please. Hinatak nito ang kamay niya kaya natumba siya sa ibabaw nito. Naglapat ang mga katawan nila. Ramdam niya ang mainit na balat ni Christian na dumaiti sa balat niya. Itinukod niya ang dalawang kamay sa dibdib nito at unti-unting nagaangat ang mukha niya. Naghinang ang kanilang mga mata. Ikinulong nito ang mga tingin niya sa mainit nitong mga titig at tumatagos iyon sa kanya. Liana. Bumaba ang mga kamay nito sa baywang niya at walang babalang bigla na lang siyang hinila pataas upang maglapat ang kanilang mga mukha. Nahigit niya ang paghinga at umawang ang kanyang mga labi. Kulang ang sabihing nagulat siya sa ginawa nito. Ang hininga ni Christian ay pumapaypay sa mukha niya. Mainit iyon at may halong amoy ng alak. Nakainom ba ito? Lasing ka rin ba? Mahina niyang tanong dito. Hindi ito sumagot. Pinaglakbay lang nito ang mga mata sa kabuuan ng mukha niya. Lasing nga ito, bukod pa sa inihalo siguro na gamot sa ininom nito. Tiyak na blanko na naman ang memorya nito kinabukasan. Liana, sambit nito sa pangalan niya. Tumingin naman siya rito. Ginapang ako ni Liani. Pagsusumbong nito sa kanya. Namumula ang mukha nito. Kinuha nito ang kamay niya. Hinawakan niya ako rito. Inilkay nito ang kamay niya sa leeg nito. Tapos dito. Pinadulas nito ang kamay niya pababa hanggang sa dumako iyon sa tiyan nito. Napasinghap siya nang dumampi ang malambot niyang palad sa matigas na muscles nito sa tiyan. At dito pa. Pinagapang nito ang kamay niya sa tagiliran nito. Pinasil niya ako riyan. Burahin mo si Aliana. Burahin mo ang mga bakas ng mga palad niya sa katawan ko. Bumukas sara ang bibig niya sa sinabi nito. Pero wala siyang maapuhap na sasabihin dito. Tila nanuyo ang lalamunan niya. Nagulat siya sa isinumbong nito sa kanya ng paggagapang dito ni Liani. Pero nagulat din siya sa ginawa nitong paggabay sa kamay niya habang dinadala iyon sa iba't ibang parte ng katawan nito. Huwag mo akong ibibigay sa kanya, Liana. Ayoko sa kanya. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang ang mahal ko. Ano ba ang dapat niyang sabihin dito? Christian, can I kiss you, Liana? Namagitan ang saglit na katahimikan nang hindi siya sumagot dito. Iniangat nito ang ulo at pinataka ng magaang halik ang mga labi niya. Tapos muli nitong ibinagsak ang ulo sa ulunan habang hinihintay ang magiging reaksyon niya sa halik na ikinintal nito sa kanyang mga labi. Nang wala itong makitang pagtutol sa kanya ay muli siya nitong hinalikan. Mas matagal kaysa sa una. Tapos ay pinaglakbay nito ang tingin sa mga mata niya. Hindi pa rin siya umiimik sa ginagawa nito. Iniisip niya kasi na may mangyari man sa kanila ngayon. Hindi naman siguro nito maaalala yung bukas. Katulad din noong gabi bago siya umalis ng bahay nito. Isa pa ayaw niyang mamilipit ito sa sakit ng puson kung hindi nito mailalabas ang init dahil sa nainom nitong gamot. Ang sumunod doon ay naging agresibo na si Christian. Sinapo nito ang likod ng ulo niya
at sinakop ang kanyang mga labi para sa isang mainit at mapusok na halik. Napuno ng mahabang ungol niya ang kabuuan ng silid. Hindi na niya alam kung paano nito nahila, pababa ang pantalon at maging ang pinakahuling saplot niya sa ibaba. Basta natagpuan na lang niya ang sariling hubot-hubad na.